Hi, hello mga mare, kumusta? I hope everything was going well and blessed. It's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Lucivian Vlog. Today is the day for deep cleaning in our small dirty kitchen, episode 1. Dahil hindi ko ito nalinisan bago mag-celebrate ang bagong taon. Kaya naman dito muna ako magsisimula sa paglilinis sa hanging shelves na marami ng dumi-dumi. At pagtatanggalin ko na muna itong mga gamit na nakalagay dito. Pagkatapos ko maibaba ang mga gamit galing sa hanging shelf, ilalagay ko ito sa lababo dahil paghuhugasan ko ang mga ito dahil sobrang dumi nga, hindi kaya kong pupunasan lang. At syempre bago ko paghuhugasan ang mga baso at tasa, lilinisan ko na muna ang hanging shelf para mamaya pagkatapos ko sa paghuhugas, tuyo na ito at ready na para ilagay o ibalik ang mga gamit. Makikita nyo nga dyan mga mare, mayroong mga tae ng butike at marami ring mga alikabok. Lalo na yung oven toaster, sobrang dumi na nga. Ang unang ginawa ko nga dyan ay pinunasan ko na muna ito ng basang towel para tanggalin ang mga alikabok at ang iba pang mga dumi. Kasunod naman pinunasan ko ito ng may sabon. At ang panghuli, syempre kailangan din mabanlawan dahil pinunasan ko nga ito ng may sabon. So pupunasan ulit ng basang towel na malinis. At syempre pinupunasan ko rin dyan ang wall dahil nakikita ko nga yung parang tilamsik siguro na dumi galing sa butik. At mayroon rin mga sapot ng gagamba. At syempre, lilinisan ko na rin muna ang oven toaster. And that's it, hahayaan ko na muna hanggang matuyo dyan. At dito naman ako sa paghuhugas ng mga baso at tasa. Bago ako magsabon, hugasan ko na muna ito sa malinis na tubig para tanggalin ang dumi. Habang tinatanggalan ko ng mga alikabok itong pinaghuhugasan ko, napansin ko sa mga daliri ko na marumi na rin pala ito. Kasi napunta ang dumi sa daliri ko. Pero okay lang at matatanggal rin naman yan. At dito, pagsasabunan ko na ang mga ito. Alam ko, nasabi ko na rin ito sa una kong mga video. Pero sasabihin ko ulit para rin alam ng bago nating kasama dito sa bahay ko. Na pagkatapos ko nga pagsasabunan itong mga gamit ay 2 beses ko ito pagbabanlawan. Dahil hindi naman running water o yung galing sa gripo ang tubig, kundi nag-iigib muna at ilalagay sa timba at for the salok-salok na. Dito habang inilalagay ko na itong mga pinaghuhugasan ko sa dish drainer rack. Hindi ko alam na huminto na pala ang video dahil full storage na pala ito. Pero hindi ko pa rin pinansin, nag-video ulit ako. Yun nga dito naman sa may pinakamin ng bar counter, pinagliligpit ko lang naman ang mga kalat at nagpunas-punas sa ibabaw. At yung 2 upuan nilinisan ko na rin at yung floated PVC panel wall, nagpunas-punas na rin ako dyan. Dahil marami na rin sapot-sapot galing sa gagamba. At yun nga dahil hindi ko pinansin na full storage na nga ito at yun tuloy hindi ko na ipakita ang paglilinis ko dyan. Dahil nahinto ulit ang video na hindi ko alam. At yun lang ang nakuhanan ng kamera ko na nagliligpit ng mga kalat sa ibabaw ng counter. Doon pa lang ako kung baga na alarm. Yes. Na kailangan kong maghagilap ng SD card na pwede kong i-transfer yung mga luma kong video. At para makapag-film ako ng tuloy-tuloy at salamat dahil mayroon akong nahagilap na may space pa para i-move ko yung mga luma kong video. At ayun na nga dahil nakapag-transfer na ako ng mga luma kong video. At dito continue na ang pagbibideo ko. O siya nga pala mga mare, pinagbabalik ko na nga rin dito ang mga gamit dahil tapos ko naman na ito linisan. Hindi ko alam kung nasabi ko na ba ito sa iba kong video. Na itong mga plato pala na pinagbabalik ko. Maikwento ko lang kahit walang may nagtatanong. Hindi ito yung mga platong ginagamit namin sa pang-araw-araw every time nakakain kami. Pero minsan naman ako pag namimiss ko sila, may ganun. Namimiss talaga. Yes mga mare, or yung gusto kong gamitin yung mga fab plate ko, ginagamit ko naman. Dahil hindi lang naman ito pang display. Sila mother lang ayaw nila gamitin dahil worried na baka raw mabasag. Gusto nila yung plastic lang na plato, mas comfortable kasi sila doon. So, yun lang naman ang gusto kong ikwento. Speaking of sa mga platong nagagamit namin sa pang-araw-araw, ito yung dish rack na pinaglalagyan namin. Puhugasan ko rin muna ito dahil marumi na nga rin yung bang may madilaw na ang ibang part. At for the kuskus nga tayo dyan.
At pagkatapos pagbanlawan, papatuloyin ko lang mo. Isa na nga this 2026, mamintin ko na ang kalinisan dito sa part ng bar counter kitchen namin. Kasi naman mga mare, may araw talaga na i-stress kahit anong linis ko dyan, mga ilang minute lang, kalat agad, madumi agad. Kasi naman hindi lang kami ng anak ko ang nakatira dito sa bahay. Nandito parents ko, kapatid, mga pamangkins, kaya minsan nagdadaldal talaga ang kumare nila. Pinagdadaldalan ang mga kapatid at mga pamangkin. No. Siguro this 2026 ako na lang talaga ang mag-a-adjust. Kailangan ko na lang i-accept na ganun talaga sila. Kaysa naman ma-stress ako palagi. Tingnan nyo naman itong mukha kong stress na. Ibuti na lang sa mga araw na ito, wala dito ang mga pamangkin ko habang ako'y naglilinis na sa eskwelahan sila. Kung nandito, ay naku tiyak, hindi maiwasan na hindi magdadaldal ang kumare ninyo. Hindi ko alam kung ako lang ba ang may ayaw na may mga umaaligid-aligid habang ako'y naglilinis. Feeling ko kasi hindi ko matapos-tapos ang ginagawa ko at nadadagdagan lang ang kalat kapag tinataon ko talaga na andun sila sa eskwelahan kapag ako'y maglilinis. Kapag andyan naman sila at habang ako'y naglilinis, hinahabaan ko na lang ang aking pasensya. Dahil mawawalan talaga ako ng gana sa paglilinis kapag nasimulan ang pagdadaldal ni kumare ninyo. Oo, talaga naman. Pero syempre gusto ko rin naman na andyan sila. Pero dapat tapos na ako sa paglilinis para panibagong kalat na naman. Wala ganun talaga ang buhay. O siya mga mare, tapos na pala tayo dito sa pagbabalik ng mga plato. At itong mga kutsara at baso naman ang ibabalik ko. Damo nga salamat mga mare.